What's up guys? So welcome dito sa Trendly. So gawin natin is i-check natin yung trade ng isang fellow trader natin dito sa community natin, no? So para at least, di ba? So meron ka rin matutunan from other traders and then yan, so baka may mga gamit ka dito, may makuha kang lesson dito na pwede mong i-apply, no? Sa trading system mo. So unang-una, so dito hindi kami gumagamit ng mga complicated strategies or approach or ano man. So kasi for us, the best way to para maging profitable ka or magkaroon ka ng progress sa trading journey mo is number one is simplicity, no? Or at least clear yung chart mo. So para at least clear din yung decision making mo. And then syempre, mas clear din yung result mo, no? So tingnan natin itong trade ni Marlon, no? So sabi niya, trade daw kahit Sunday. Diba? Grabe yung mga tao dito kahit weekend nagtitipi, no? TP hit daw, so sinubukan niya daw mag 5 minutes time frame, no? So check natin kung paano siya nanalo, no? Dito sa trade na to. So, unang-una, napansin ko dito is sobrang clear nung structure niya, 'di ba? Kumbaga easy to understand. Parang ganyan. So, dito siya nagsimula. Ayan. So, maybe dinisregard niya na 'to. So, parang ganun. So, ganun yung pinaka naging reading niya. So, dito, mainly ginagawa natin is focus on market structure. So, dito nilabel niya yung low, ito yung high niya, ito yung higher low, and then ito yung higher high. Ito pwede pa rin 'to ma-consider na higher low, di ba? So, bakit siya nag-short, no? So, bakit siya nag-sell dun sa ano na yan, sa area na yan, no? So, balik tayo sa pinaka-basic, di ba? Sabi nila kapagka uptrend, so dapat series of higher highs and higher low, di ba? So, yun yung parang definition ng uptrend structure. So, ano mangyayari the moment na hindi na na-follow to, di ba? Yung structure na yan. So, we label that as inconsistency, you know? So, inconsistency, di ba? So, parang ganyan. So, kasi, uh, dito, instead na mag-create siya ng higher high, ang ginawa niya, nag-create siya ng lower high, di ba? So, yan, di ba? So, kasi supposedly dapat, para masabi natin uptrend, supposedly dapat tuloy-tuloy siyang nag-create ng higher high, higher low, higher high, higher low. Diba? So, which, in this case, hindi siya nagtuloy na gumawa ng higher high, instead gumawa siya ng lower high. So, we can label that as inconsistency. So, kapag may inconsistency, ang tawag natin doon, so, ano siya? So, parang, anong meaning nun? No? So, meaning niya is maybe mahina na yung uptrend structure and then potential na siya mag-shift. No? It's either mag-consolidate or mag-reverse. No? So, which dito, nag-create siya ng lower high. So, which is super gandang ano niya, tawag ito, confluence na magbe-bearish siya. So, kasi lower high is mas leaning sa downtrend movement. So, inantay lang niya magkaroon ng rejection. No? So, tawag namin dyan is Toblerone. Toblerone tawag namin dyan. And then, yun ay naging selling opportunity niya. No? So, dito, pwede ka rin maglagay dito ng resistance. No? So, support, pwede dito. No? So, pero I think, hinig niya yung 1:2. So, pwede rin dito. No? Para ganun. Okay? So, yan. So, sobrang lupit na trade. So, congrats, Marlon. So, sobrang lupit.